sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa isang maliit na probinsya. Hindi ko inakalang magbabago ang takbo ng aking buhay sa isang iglap. Ako si Mateo, isang simpleng mamamayan na nangungulila sa init ng pagmamahal. Sa bawat araw na dumaraan, tila ako'y nawawala sa kawalan, ngunit ang Pasko ay palaging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Pagdating ko sa bahay ng aking lola, nagulat ako sa dami ng tao. Ang mga kapitbahay ay abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon at ang mga batay naglalaro sa labas ng bahay. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap, tila mga bituin sa kalangitan. Habang nakikipagkamay ako sa mga kilalang mukha, napansin ko ang isang estranghero sa gitna ng mga tao. Siya si Clara, isang babaeng may misteryosong aura. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim at pag-asa. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam akong naramdaman noong una ko siyang makita. Ang aming mga matay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Habang patuloy ang selebrasyon, hindi ko mapigilang lumapit sa kanya. Mateo, ang sabi ko, sabay abot ng aking kamay. Clara, ang sagot niya, may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing, at ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng init sa malamig na gabi. Habang kami nag-uusap, nalaman kong siya pala ay bumisita lamang sa probinsya para sa Pasko. Ang kanyang pamilya ay nasa ibang bansa at gusto niyang maranasan ang Paskong Pinoy. Sa bawat kwento niyang ibinabahagi, lalo akong nahuhumaling sa kanya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti niya, may mga tanong akong hindi ko mahanapan ng kasagutan. Ano nga ba ang kanyang tunay na dahilan sa pagbisita? Bagamat hindi ko pa lubos nakilala si Clara, pakiramdam ko'y para akong matagal ng kaibigan niya. Ang aming mga tawanan ay tila musika sa aking pandinig at ang bawat sandali puno ng saya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may bumabagabag sa kanyang puso. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, bigla niyang tinanong, Mateo, naniniwala ka ba sa kapalaran? Medyo nabigla ako sa tanong niya. Oo naman, ang sagot ko. Pero minsan iniisip ko kung paano ito naglalaro sa buhay natin. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, may mga bagay na hindi natin inaasahan, pero kailangan nating tanggapin, ang sabi niya, na tila may malalim na kahulugan. Gusto kong itanong kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit natatakot akong baka hindi pa siya handang magbahagi. Sa isang iglap, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng saya, may bumabalot na misteryo sa kanyang pagkatao. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ang Pasko ay palaging puno ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may mas malalim na kwento sa likod ng mga ngiti ni Clara. Ano kaya ang kanyang lihim? Sa paglipas ng mga oras, alam kong kailangan kong tuklasin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Nang bumalik ako sa maliit na probinsya kung saan ko unang nakilala si Lila, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga nangyari noong nakaraang taon. Ang amoy ng pine trees ay tila nag-imbita ng mga alaala at ang malamig na hangin ay nagdala sa akin pabalik sa mga araw na iyon. Naalala ko ang mga ngiti niyang puno ng buhay, ang mga mata niyang tila nagtataglay ng mga lihim ng kalawakan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo at masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa mga hindi inaasahang koneksyon at pagtuklas ng damdamin. Si Lila ay isang estranghero na nakilala ko sa isang lokal na tindahan ng tsokolate. Pareho kaming nag-iisa, pareho kaming naghanap ng kahit kaunting init sa nalalamig na panahon. Noon, isang simpleng usapan lamang ang aming pinagsaluhan, mga kwento ng buhay sa lungsod na puno ng pagmamadali.
at mga pangarap na tila abot kamay ngunit patuloy na lumalayo. Sa di inaasahan, sa kabila ng aming pagkakaiba, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko inaakalang magiging mahalaga sa akin. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas, ang probinsya ay muling nababalot ng mga dekorasyong kumikinang. Ang mga ilaw ay tila baga nagmula sa mga tala at nagmistulang bituin na naglalago sa kadiliman ng gabi. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang paghahanda para sa pista. Ngunit ako ay naglalakbay pabalik sa mga alaala ng nakaraang Pasko. Lumipas ang ilang araw at nagdesisyon akong bumisita sa tindahan ng tsokolate kung saan namin unang nagtagpo ni Lila. Ang maliit na kampana sa pinto ay tumunog at ang amoy ng matamis na tsokolate ay sumalubong sa akin. Inaasahan kong makita siya roon, ngunit ang tindahan ay tila nagbago. Hindi na si Lila ang nagbabantay, kundi isang matandang babae na may malumanay na ngiti. "Ah, hinahanap mo ba si Lila?" Tanong niya habang inaayos ang mga tsokolate sa estante. "Opo, nagbabaka sakali lang po ako na makikita ko siya," sagot ko, hindi maitatago ang pag-aalala sa tono ng aking boses. "Si Lila ay nasa ibang bayan ngayon. Lumipat siya para sa isang bagong trabaho," tugon ng matanda. Ngunit bumabalik siya paminsan-minsan, lalo na tuwing Pasko. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa akin. Marahil sa mga darating na araw, magkakaroon kami ng pagkakataon na muling magtagpo. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng aming pagkikita noon. Isa lamang ba itong magandang alaala ng nakaraang Pasko o may mas malalim pa itong kahulugan na hindi ko pa natutuklasan? Nagpasya akong maglakad-lakad sa plaza ng bayan. Ang mga bata ay naglalaro sa paligid ng malaking Christmas tree. Ang mga magulang ay abala sa pamimili ng mga regalo at ang mga magkakaibigan ay nagkukumpulan sa mga maliliit na kainan. Ang saya, ang tawanan, ito ang tunog ng Pasko. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay na nagbigay ng pansin sa akin. Isang lalaki na tila pamilyar ang mukha. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam. Akong nakilala ko na siya noon. Maaaring sa isang party o sa isang paglalakbay, ngunit ang kanyang presensya ay tila nag-uudyok ng mga alaala. Napansin kong nakatingin siya sa akin at sa isang iglap lumapit siya. "Ikaw ba si Liam?" Tanong niya na ikinagulat ko. "Opo, ako nga iyon," tugon ko puno ng pagtataka. "May iniwan sa akin si Lila para sa iyo," sagot niya, sabay abot ng isang maliit na kahon na may maganda at makulay na pambalot. "Sinabi niyang ibigay ko ito sa iyo kapag nakita kita." Ang kahon ay may lamang maliit na card na may sulat kamay na mensahe. Sa kabila ng aking kaba, binasa ko ito. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga alaala, kundi pati na rin sa mga bagong simula, hanggang sa muli nating pagkikita. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Lila, ngunit ang kanyang mensahe ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ang kahon, ang lalaki at ang mensahe, all ito ay tila nagsasabi na may mas malalim pang kwento sa aming dalawa. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Ano ang bagong simula na tinutukoy niya? Sa aking pag-alis sa plaza, dala ang kahon at ang mga alaala ng nakaraang Pasko, naramdaman kong may paparating na pagbabago. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang magiging papel ko sa kwento ni Lila at ano ang magiging papel niya sa akin? Isang bagay ang sigurado, ang Pasko ay puno ng sorpresa at ang aking kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng malamig na hangin na sumasalubong sa amin habang naglalakad sa maliit na kalsada ng aming probinsya, nararamdaman ko ang init ng Pasko sa aming mga puso. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong nakilala si Clara. Ang babaeng estranghero na una kong nakita sa terminal ay ngayoy parang hindi na iba sa akin. Nagsimula ang lahat ng mag-alok siya na samahan ako sa paghahanap ng mga dekorasyon para sa aming munting bahay.
Hindi ko inaasahan na ang simpleng alok na iyon ay magiging simula ng mas malalim na ugnayan. Sa bawat sandali ng aming pagsasama, pakiramdam ko'y may natutuklasan akong bagong bahagi ng aking sarili, bahagi na dati hindi ko alam na may puwang pala para sa iba. Isang umaga, habang kami nagkakape sa lumang tindahan sa tabi ng plaza, hindi ko mapigilang tanungin siya tungkol sa kanyang mga plano sa buhay. Nakangiti siyang nagkwento ng kanyang mga pangarap. Mula sa kanyang nais na magkaroon ng sariling bakery hanggang sa pagnanais niyang makahanap ng lugar kung saan siya tunay na magiging masaya. Sa gitna ng kanyang mga kwento, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Para bang may hinahanap siyang hindi niya matukoy. Ano naman ang kwento mo, Lucas? Tanong niya sa akin. Habang iniinom ang huling lagok ng kape, hindi ako agad sumagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko isasalaysay ang kwento ng aking buhay. Ngunit sa kanyang mata, nakita ko ang sinseridad na bihira kong makita sa iba. Kaya't nagkwento ako mula sa aking mga karanasan sa Maynila hanggang sa desisyon kong bumalik sa probinsya para makahanap ng mas simpleng pamumuhay. Alam mo, Clara, simula ko, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-uwi ko ay magbibigay ng pagkakataon para makilala kita. Parang bahagi ka ng kwento na hindi ko alam na kailangan ko. Natawa siya ng bahagya. Hindi ba't ganun talaga ang Pasko? Punong-puno ng mga sorpresa. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aming pakikipagsapalaran sa paligid ng probinsya. Mula sa pagbisita sa mga lumang simbahan hanggang sa pagsubok ng mga lokal na putahe, unti-unti kong nararamdaman ang koneksyon na parang hindi mapuputol. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa bawat ngiti ni Clara, may kung anong bumubulong sa akin na siya ang dapat kong makasama. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng aming bahay, muling binalot kami ng malamig na hangin. Sa kabila ng lamig, naramdaman ko ang init mula sa kanyang presensya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bigla siyang nagsalita. Lucas, may sasabihin ako sa'yo. Ang kanyang tinig ay puno ng seryosong tono na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Nagulat ako, ngunit naghintay akong sabihin niya kung ano man ang nasa kanyang isip. Alam mo, mula nang dumating ako rito, hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng lugar kung saan ako tunay na magiging masaya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na kailangan kong gawin. Sabi ni Clara habang nakatingin siya sa mga bituin. Bakit? Ano ang kailangan mong gawin? Tanong ko, bahagyang kinakabahan sa kanyang sasabihin. Minsan, kailangan natin malaman ang ating mga sariling hangarin bago tayo makahanap ng kaligayahan. Ang kanyang sagot ay puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ako'y naguguluhan sa kanyang mga pahiwatig, ngunit sa dulo ng kanyang mga salita, may isang bagay akong naramdaman. Ang takot na baka ang aming ugnayan ay may hangganan. Bigla niyang kinuha ang aking kamay. Lucas, kailangan kong bumalik sa Maynila. May mga bagay akong kailangan harapin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Ngunit hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang tanging alam ko ay hindi kita makakalimutan. Ang mga salitang iyon ay para bang bumagsak sa akin ng biglaan. Hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan o kung dapat ko ba siyang pigilan. Sa kabila ng saya na dulot ng Pasko, ang pag-iisip na baka mawala si Clara ay nagdulot ng lungkot na hindi ko inaasahan. Sa gabing iyon, habang siya ay nakatingin sa mga bituin, iniwan niya akong may tanong. Paano kung ang aming kwento ay may ibang direksyon kaysa sa inaasahan ko? At sa gitna ng lahat ng ito, nag-iwan siya ng pangako na sa kabila ng kanyang pag-alis, lagi siyang babalik. Ngunit sa ilalim ng mga bituin, hindi ko alam kung kailan iyon mangyayari.
Sa pagdating ng umaga, iniwan ni Clara ang isang liham sa aking pintuan, ngunit hindi ko pa nabasa. Sa mga susunod na araw, iniisip ko kung ano ang laman ng liham na iyon. Sa pag-alis niya, naiwan ako ng mga tanong, ngunit sa puso ko, alam kong may dahilan ang lahat ng ito. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang mga pusong minsang naging malapit ay may paraan para muling magtagpo. Ang mga bituin sa langit ay tila mga kumikislap na hiyas na nag-aagaw sa kadiliman ng gabi. Ang hangin ay malamig ngunit kakaiba. Itong nagbibigay ng init sa puso ko. Ang probinsya ay may kakaibang kapayapaan, isang katahimikan na puno ng musika ng mga kuliglig at ang malumanay na hampas ng hangin sa mga dahon. Sa ilalim ng mga palamuting ilaw ng plaza, nakita ko si Mia na nakaupo sa bangko, tila may malalim na iniisip. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Isang semana lang ang nakakaraan. Magkaibang mundo kami ni Mia. Ako, isang tagalungsod na nauwi sa probinsya para magbakasyon. Siya, isang lokal na tila may malalim na koneksyon sa lugar na ito. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting naging bahagi ng bawat isa ang aming mga kwento. Nang lumapit ako sa kanya, napansin kong may hawak siyang isang maliit na kahon na binalot ng maganda. Para sa'yo, sabi niya sabay abot nito sa akin. Nagulat ako, hindi dahil sa regalo, kundi sa kislap ng mga mata niya na tila may sinasabing higit pa sa mga salita. Buksan mo, dagdag niya, sabay ng ngiti. Nang buksan ko ang kahon, bumungad sa akin ang isang maliit na pulseras na gawa sa mga abaloryo. Ginawa ko yan, sabi niya, para may alaala ka ng Pasko dito sa probinsya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Salamat, Mia, napaka-espesyal nito. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong mas espesyal ang mga sandaling ito kaysa sa anumang material na bagay. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming mga pinagsaluhan sa nakaraang mga araw. Ang pagtulong sa paghahanda ng Noche Buena, ang aming paglalakad sa tabing ilog, at ang pagtulong sa mga bata sa paggawa ng mga parol. Sa bawat paglipas ng sandali, nararamdaman ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin ni Mia. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may nararamdaman akong kakaibang kaba. Alam kong sa likod ng mga ngiti ni Mia, may naitatago siyang bagay na hindi pa niya naibabahagi. Sinubukan kong magtanong, ngunit palaging lumilihis ang usapan. Alam mo, Jake, simula ni Mia, ang probinsya ay hindi lang basta tahanan para sa akin. Ito rin ang lugar kung saan natutunan kong mahalin ang mga simpleng bagay. Tumingin siya sa akin, tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Mia, may problema ba? Tanong ko, punong-puno ng pag-aalala. Ngumiti siya, ngunit ramdam ko ang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Mayroon akong desisyon na kailangan gawin, Jake, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man siya matanong, biglang may dumating na tawag sa kanyang cellphone. Nagpaalam siya saglit at lumayo para sagutin ito. Habang pinapanood ko siya mula sa distansya, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang desisyon na ito? At paano ito makakaapekto sa amin? Pagbalik niya, tila mas mabigat ang kanyang mga hakbang. Jake, simula niya, may offer kasi sa akin na trabaho sa ibang lugar. Matagal ko nang hinihintay ito. Nagtama ang aming mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang saya ng Pasko, ang mga alaala, ang mga tawanan. Lahat ng ito ay biglang binalot ng lungkot. Alam ko na hindi ito ang tamang oras para sabihin ito, dagdag niya, ngunit kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Sa gitna ng pag-uusap, naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila yumakap sa akin. Ngunit sa likod ng lungkot, alam kong kailangan kong maging masaya para sa kanya. Mia, ito ang pangarap mo at wala akong karapatan para pigilan ka.
Ngumiti siya, ngunit kita ko ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Salamat, Jake. Napakahalaga ng mga salita mo. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang probinsiya na dati tila puno ng buhay at saya, ngayon ay tila nagbabadya ng pagbabago. Ngunit bago kami maghiwalay ng landas, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Jake, kahit ano pa ang mangyari, tandaan mong espesyal ka sa akin. At ang Pasko sa probinsya ay magpakailanman magiging bahagi ng ating kwento. Sa huling sandali, ibinigay niya sa akin ang isang maliit na envelope. Buksan mo na lang pag umalis na ako, sabi niya. Nang siya'y maglakad palayo, naramdaman ko ang lungkot na bumabalot sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. May twist sa dulo ng envelope na iyon, isang bagay na magbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman ng mga darating na araw. At sa pag-uwi ko, habang binubuksan ang envelope, ang puso ko ay puno ng pag-asa. Ngunit ano nga ba ang laman nito? Sa tuwing naririnig ko ang alingaw-ngaw ng kampana sa bawat gabi ng Disyembre, parang may kakaibang kilig na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung dulot ba ito ng malamig na simoy ng hangin o ng mga alaala ng Paskong nagdaan. Pero ngayong taon, natutunan kong ang tunay na init sa puso ay hindi nagmumula sa mga dekorasyon o mula sa mga regalo, kundi mula sa isang taong hindi ko inaasahan na magiging malapit sa akin. Nagsimula ang lahat ng sa pilitang naatasan. Akong bumisita sa isang maliit na baryo sa probinsya para sa isang proyekto ng aming kumpanya. Sa totoo lang, wala akong balak na pumunta dahil abala ako sa aking mga personal na plano. Pero nang makita ko ang pangalan ng baryo sa mapa, San Isidro, naalala ko ang mga kwento ng aking lola tungkol sa lugar na ito. Sabi niya, ito raw ang lugar ng mga himala. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya akong pumunta, dala ang pag-asang baka may matutunan akong bago. Sa unang araw ko sa baryo, hindi ko inasahan na makakilala ng kakaibang tao, si Lila. Isang estranghera na tila ba kabaligtaran ng lahat ng inaasahan ko. Siya ay masayahin, malikhain, at may kakaibang pananaw sa buhay. Sa tuwing magkasama kami, palaging may mga pangyayari at komedya na hindi ko inaasahan, lalo na sa kanyang mga kakaibang ideya sa kung paano dapat ipagdiwang ang Pasko. Hindi ba't mas masaya kung ang Pasko ay puno ng mga simpleng kasiyahan? Tanong niya sa akin isang gabi habang kami ay naglalakad papunta sa plaza para manood ng isang lokal na pagtatanghal. Napaisip ako, sa syudad ang Pasko ay palaging enggrande, mga ilaw, magagarang regalo at mga party. Pero dito, sa simpleng baryo, natutunan ko ang halaga ng mga munting bagay. Ang mga tawanan sa paligid ng isang bonfire, ang mga kantahan ng mga bata, at ang yakap ng mga kaibigan. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Nang lumalim ang gabi, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa ilalim ng mga bituin kasama si Lila. Kwento niya ang kanyang buhay, ang mga pangarap na hindi natupad, ang mga pasakit na kanyang hinarap, at ang pag-asa na dala niya sa bawat araw. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, parang may alingaw-ngaw na umaabot sa kaibuturan ng aking puso. Nakita ko sa kanya ang isang bahagi ng sarili ko na matagal ko nang tinatago. May isang bagay ka bang nais na mangyari ngayong Pasko? Tanong niya habang nakatitig sa kalangitan. Nag-isip ako, maraming bagay sa totoo lang, pero ang pinakamahalaga, ang makita ang tunay na halaga ng Pasko. Sagot ko, kasama ang pag-asang makita kung saan ako tunay na nababagay. Nang sumapit ang bisperas ng Pasko, ang baryo ay puno ng saya at musika. Sa gitna ng kasiyahan lumapit si Lila at inabot sa akin ang isang maliit na kahon. Para sa iyo, sabi niya, may ngiti sa kanyang mga labi. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang simpleng bracelet na gawa sa mga shell. Ito ay simbolo ng mga alaala na hindi mawawala, paliwanag niya.
para sa mga taong naging bahagi ng iyong buhay. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita. Sa munting regalong iyon, naintindihan ko ang kanyang nararamdaman, ang pagkakaibigan, ang pag-asa, at ang pagmamahal na hindi ko inaasahan. Ngunit ang hindi ko alam, sa likod ng mga ngiti ni Lila ay may lihim siyang itinatago. Isang lihim na magbabago ng lahat. Habang papalapit ang gabi, napansin ko ang kakaibang pananabik sa kanyang mga mata. Nang dumating ang oras para sa isang espesyal na pagtatanghal, bumaba ang mga ilaw at nagsimula ang palabas. Isa-isang lumabas ang mga tao sa entablado. Mga kaibigan ni Lila, mga pamilya na kanyang ipinakilala sa akin. Sa gitna ng saya, narinig ko ang alingawngaw ng isang pamilyar na kanta. Isang awit na palaging kinakanta ng aking lola. Biglang bumalot sa akin ng matinding damdamin. Paano nila nalaman? Tumingin ako kay Lila at doon ko nakita ang kanyang lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Alam ko ang tungkol sa iyong lola, sabi niya, may luha sa kanyang mga mata. At gusto kong ibalik ang mga alaala ng Paskong kasama siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang kanyang ginagawa. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang mga munting sorpresa, lahat ng iyon ay para sa akin. Hindi ko inaasahan na ang isang estranghero ay magiging daan para sa isang himala na matagal ko nang inaasam. Ngunit sa likod ng saya at pag-asa, may alingawngaw ng isang mas malalim na koneksyon. Isang koneksyon na hindi ko inasahan sa isang estranghero. Sa aking puso, isang tanong ang bumabalot. Ano ang tunay na dahilan ni Lila sa likod ng lahat ng ito? Sa malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa probinsya, nagising ako sa tunog ng mga kampana mula sa simbahan. Ang Pasko ay palapit na at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nararamdaman ko ang kakaibang saya sa aking puso. Sa paglabas ko ng kwarto, naamoy ko ang masarap na halimuyak ng nilulutong bibingka at puto bumbong sa kusina. Ang mga preparasyon para sa Noche Buena ay nagsisimula na at hindi ko maiwasang mapangiti. Nang pumasok ako sa kusina, nakita ko si Mia na abalang-abala sa pag-aayos ng mesa. Nakasuot siya ng simpleng pulang damit na bumabagay sa maputi niyang kutis at ang kanyang nangiti ay parang sinag ng araw sa gitna ng malamig na umaga. "Good morning," bati niya sa akin habang inaayos ang mga dekorasyon sa mesa. "Gising ka ng maaga?" sagot ko, sabay kuha ng tasa ng kape. "Hindi ka ba napagod kahapon sa pagpunta natin sa palengke?" Medyo tawa niya, pero gusto ko lang talagang masigurong espesyal ang Pasko natin dito. Napatingin ako sa kanya, natanto kong sa mga nakalipas na araw, siya ang naging dahilan kung bakit ang Pasko sa probinsya ay tila mas maliwanag. Saksi ako sa kanyang kasipagan, sa kanyang malasakit sa mga bata, at sa kanyang kakayahang gawing masaya ang kahit na simpleng bagay. "Salamat, Mia," sabi ko na may pasasalamat sa tono ng boses ko. "Ang saya-saya ko na nandito ka." Napatingin siya sa akin at sa ilang sandali ay nagsalubong ang aming mga mata. May kakaibang init na dumaloy sa pagitan namin, isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang tawag ng mga bata mula sa labas. "Kuya, Ate Mia," sigaw nila sabay katok sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Mia at sabay-sabay kaming tumawa. Lumabas kami ng bahay at nakita ang mga bata na nag-aabang sa amin. Sa kanilang mga kamay ay may mga daladalang parol na gawa sa papel, iba't ibang hugis at kulay. "Wow, ang ganda naman ng mga parol ninyo," sabi ni Mia na lumapit sa mga bata. "Opo ate, ginawa namin ito kahapon," sagot ng isa sa kanila sabay taas ng parol. Ang saya sa mga bata ay nakakahawa. Nagpasya kaming tulungan silang mag-decorate sa paligid ng bahay. Habang ginagawa namin ito, naramdaman ko ang pasasalamat sa puso ko na andito kami, magkasama, sa lugar na ito. Ang bawat ngiti, tawanan at kwento ay tila bumubuo ng isang makulay na tapestry ng Pasko na hinding-hindi ko malilimutan.
Nang natapos kaming magdekorasyon, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid. Ang probinsya ay puno ng buhay, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain, ang mga tindahan ay puno ng mga dekorasyon, at ang mga puno sa paligid ay parang mga higanting parol na may kislap ng ilaw. Habang naglalakad kaming dalawa, hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata ni Mia na puno ng galak at pagkamangha. Parang bata siya na tuwang-tuwa sa bawat nakikita. Ang ganda talaga dito, ano? Tanong niya. Oo, sagot ko, sabay tingin sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na saya ng Pasko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang marating namin ang isang lumang bahay na tila pinabayaan na. Sa likod nito ay may isang maliit na hardin na puno ng iba't ibang bulaklak. Napahinto kami at si Mia ay lumapit sa isang puno ng magnolia na namumukadkad ng mga puting bulaklak. Ang ganda, sabi niya, sabay hawak sa isa sa mga bulaklak. Ngunit bigla akong napahinto nang mapansin ang isang piraso ng papel na nakaukit sa puno. Lumapit ako at binasa ito. Sa ilalim ng magnolia, ang lihim ay natatago. Napatingin si Mia sa akin. Kita sa kanyang mukha ang pagtataka. Ano ito? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko sabay tingin sa paligid. Pero parang may kakaiba. Bigla kong naalala ang kwento ng mga matatanda tungkol sa lihim na nakatago sa ilalim ng magnolia. Sabi nila, ito raw ay isang lumang alamat tungkol sa isang kayamanan na matagal nang itinago ng mga sinaunang ninuno ng probinsya. Napuno ng excitement ang paligid. Tingin mo, totoo kaya ito? Tanong ni Mia habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Isa lang ang paraan para malaman, sagot ko, sabay alok ng kamay ko sa kanya. Nagdesisyon kaming bumalik kinabukasan para tuklasin ang lihim ng magnolia. Sa gitna ng saya ng Pasko, isang bagong paglalakbay ang naghihintay sa amin. Ang probinsya ay tila puno ng mga sorpresa at sa kabila ng lahat ng nangyari, ang puso ko ay puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabalot sa aking isip. Ano nga kaya ang matatagpuan namin sa ilalim ng magnolia? At paano nito babaguhin ang aming mga buhay? Sa aming paglalakbay, alam kong mas marami pang kwento ang mabubuo. Kwento ng dalawang pusong naging malapit dahil sa Pasko at kwento ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay tila bumabalot sa akin ng mainit na yakap habang naglalakad ako sa madilim na daan papunta sa lumang plaza. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan. Nagmimistulang mga mata ng mga anghel na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Sa kabila ng malamig na gabi, may kakaibang init na nagmumula sa aking dibdib, isang damdaming hindi ko lubos maipaliwanag. Hindi ko akalaing ang pag-uusap namin ni Clara kanina ay magdadala sa akin sa ganitong pag-iisa. Siya ang babaeng estranghero na nakilala ko lamang sa pagbisita kong ito sa probinsya. Sa una, ang pagkikita namin ay puno ng pag-aalinlangan. Pareho kaming nagtatago sa likod ng mga ngiti at biro. Pilit na ikinukubli ang mga sugat na dala ng nakaraan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila ang mga puso namin ay unti-unting nagbukas, unti-unting nagkakilala sa kabila ng mga hadlang. Alam mo, sabi ni Clara kanina habang naglalakad kami sa tabing ilog, sa bawat pagdiriwang ng Pasko, palagi kong iniisip kung ano ang tunay na kahulugan nito para sa akin. Hindi ba't ito'y panahon ng pagmamahalan at pagkakaibigan? Tumango ako, hindi sigurado kung paano sasagutin ang tanong niya. Para sa akin, ang Pasko ay palaging puno ng ingay, mga regalo at mga kainan. Ngunit sa probinsya, tila ibang-iba ang damdamin ng Kapaskuhan. Lahat ay simple ngunit puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Siguro, patuloy ni Clara, sa taong ito, ang Pasko ay tungkol sa pagtanggap ng mga bagong tao sa buhay mo kahit pagaano kahirap. Napatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang tila bumabalot sa aking puso.
Lihim ko ring inaasam na maging bahagi ng kanyang mundo, kahit pa estranghero lamang ako dito. Ngayon, nag-iisa ako sa plaza. Ang mga ilaw ng Pasko ay naglalagablab sa paligid, nagkukumpas sa saliw ng malamig na hangin. Sa kabila ng kasayahan, may nararamdaman akong pag-aalala. Ang mga hakbang ko ay tila nag-aanyaya sa akin na pumasok sa isang mundo na hindi ko pa lubos na nakikilala. Habang nakaupo sa isang lumang bangko, bigla kong narinig ang mga yapak mula sa likuran. Agad kong ikinuyom ang aking mga kamay, pilit na pinapakalma ang mga tibok ng aking puso. Tila isang bahagi ng akin ang umaasa na si Clara ang naglalakad patungo sa akin. Magandang gabi, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Clara nga, may hawak-hawak na 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay tila mga bituing nagkukumpas. Naisip ko na baka gusto mong makasama ngayong gabi. Tumango ako, tinanggap ang tasa na inabot niya. Salamat, Clara. Sobrang lamig ng gabi, pero ang ganda ng paligid. Oo nga, sagot niya, sabay tingin sa kalangitan. Parang ang mga bituin ay nagbibigay ng pag-asa, hindi ba? Oh, sagot ko, sabay tingin sa kanya. Parang ikaw. Napatawa siya, ngunit may halong hiya sa kanyang mga mata. Ikaw talaga, mahilig mang-asar. Nagpalipas kami ng oras, nag-uusap tungkol sa mga pangarap at sa mga plano namin sa buhay. Walang kapantay na saya ang hatid ng sandali, tila kami ay nasa isang mundo na walang alalahanin. Ngunit sa likod ng saya, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang mangyayari pagkatapos ng Pasko? Magpapatuloy ba ang pagkakaibigan namin ni Clara o ito'y magwawakas sa pag-alis ko sa probinsya? Sa isang iglap, bigla kong naalala ang isang bagay na nagbigay ng kaba sa akin. Isang liham na natanggap ko kanina mula sa isang kumpanya sa Maynila. Isang alok ng trabaho na matagal ko nang inaasam, ngunit nangangahulugan ng pag-alis ko sa probinsya. Clara, sabi ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking tinig. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Ano iyon? Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang puso ko ay tila nag-aalangan sa desisyon na kinakailangan kong gawin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang liwanag ang biglang nagpakita sa kalangitan. Isang bulalakaw na nagbigay ng kakaibang kinang. Napatingin kami pareho, ang liwanag ay nagbigay ng panandaliang kaligayahan. Ngunit sa likod nito, may nakatagong mensahe na tila binubulong sa akin ng kapalaran. Clara, ulit ko, sa pagkakataong ito ay may halong determinasyon ang tinig ko. May alok ako ng trabaho sa Maynila. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin dahil sa iyo. Ang mga mata niya ay tila nagulat, ngunit may halong pag-unawa. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila puno ng mga salitang hindi ko lubos na maunawaan. Sa ilalim ng mga bituin, kami sa nag-iisa, ngunit ang mga puso namin ay tila nasa gitna ng isang daan na hindi alam kung saan patungo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagbabago ng buhay. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano nga ba ang tunay na nais ng aking puso? Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, parang may kakaibang init na bumabalot sa akin habang naglalakad kami ni Clara sa makipot na daan papunta sa plaza ng bayan. Ang mga parol na nakasabit sa bawat bahay ay tila mga bituing nagliliwanag sa gabi, nagbibigay ng masayang pakiramdam sa paligid. Ang mga ilaw ng Pasko ay pumapaso sa aking mga mata, ngunit ang tunay na liwanag ay nagmumula sa nangiti ni Clara habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga alaala ng Pasko noong bata pa siya. Alam mo ba, Anton, tuwing Pasko, naglalaro kami ng mga pinsan ko ng taguan dito sa bayan. Ang saya-saya namin kahit minsan ay napapagalitan dahil sa ingay, wika ni Clara habang tumatawa.
Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang kwento. Napakatamis ng kanyang alaala at tila ang bawat salita ay nagiging musika sa aking pandinig. Naalala ko rin noong bata pa ako, palaging may palaro sa plaza tuwing Pasko. Lagi akong talo sa paligsahan ng pagtakbo. Sagot ko, na ginagaya ang kanyang tono ng pag-alala. Matagal na iyon, ngunit ang alaala ng pagkatalo ay hindi ko malilimutan. Lalo na't palaging may batang mas mabilis sa akin, na sa pagdaan ng panahon ay natutunan kong si Clara pala. Napatingin si Clara sa akin, tila nagulat sa aking revelasyon. Ikaw pala yon? Ikaw pala yung batang palaging nauuna sa akin sa linya ng pagtakbo, sabi niya na may halakhak. Ang pag-aalala sa aming mga bata at inosenteng kalokohan ay nagbigay ng panibagong kulay sa aming pagkakaibigan na ngayon unti-unti nang lumalalim. Habang papalapit kami sa plaza, naramdaman ko ang pagdami ng tao. Ang musika ng mga carolers, ang halakhak ng mga bata, at ang amoy ng bibingka at puto bumbong ay tila bumabalot sa buong bayan. Sa gitna ng kasiyahan, sinimulan kong maramdaman ang isang kakaibang koneksyon kay Clara. Hindi ko alam kung ito ba'y dala ng nostalgia o ang mga parol sa paligid, ngunit ang krus ng aming mga landas ay tila higit pa sa simpleng pagkakataon. Pagdating namin sa plaza, napansin kong may isang palaro. Tumayo kami sa gilid habang nanonood ng mga bata at biglang bumalik ang alaala kung paano ko siya lagi natatalo noon. Naramdaman ko ang munting pagnanasa na muling masubukan ang aking bilis at tila nabasa ni Clara ang aking isip. Anton, paano kung subukan natin ulit? Isa pang karera. Para sa lumang alaala, hamon ni Clara na may kislap sa kanyang mga mata na nagpapaalala sa akin ng mga bata pa kaming naglalaban. Hindi ko maiwasang tanggapin ang hamon at nagkaroon kami ng kasunduan bago pa man magdesisyon ang isip. Handa ka na bang matalo ulit? Biro ko na may halakhak sa aking boses. Tumawa rin si Clara, ngunit ramdam ko ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nagsimula ang palaro at pumuwesto kami sa linya ng simula. Ang mga tao sa paligid ay nagbigay ng sigla sa amin at ang hangin ng Pasko ay tila nagbibigay ng bagong lakas. Sa hudyat ng pagsisimula, tumakbo kami ni Clara at sa bawat hakbang na aming tinatahak, naalala ko ang bawat pagkapanalo at pagkatalo namin noong bata pa. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi na mahalaga kung sino ang mauna sa linya ng pagtatapos. Habang papalapit sa dulo, naramdaman ko ang pamumuo ng pag-asa at saya. Ngunit sa huling hakbang, biglang sumagi sa isip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking mga paa ay tila nagdesisyon na magpahuli at si Clara ang nauna sa linya ng pagtatapos. Nagulat siya, ngunit mas higit na nagulat ako sa aking ginawa. Anton, hindi ko akalain, nanalo ako, sigaw ni Clara, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay tila higit pa sa pagkapanalo. Ramdam ko ang saya at init sa kanyang mga mata at may kakaibang damdamin ang umusbong sa pagitan namin. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang tawag ang dumating. Isang tawag na nagdala ng balita na magbabago sa lahat. Biglang naputol ang aming saya. Ang tawag na iyon ay mula sa Maynila. Isang tawag na may dalang balita tungkol sa isang emerhensya sa trabaho. Kailangan kong bumalik agad. Ang saya ng Pasko ay biglang naging alanganin at ang paglalapit ng aming mga puso ay tila biglang nagkaroon ng hadlang. Clara, kailangan kong bumalik sa Maynila. May naganap na emerhensya sa trabaho, sabi ko, at sa mga sandaling iyon, ang nangiti sa kanyang mukha ay napalitan ng lungkot. Ang aming bagong paglalapit ay tila nakabitin sa ere at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa. Habang naglalakad kami pabalik, naramdaman ko ang bigat ng balita. Ang saya ng Pasko ay tila biglang nagbago at ang paglalapit ng aming mga puso ay naging isang tanong na hindi ko alam ang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang Pasko ay puno ng himala
at ang aming kwento ay hindi pa tapos. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming dalawa, ngunit alam ko na ang mga pusong nagkakalapit ay hindi basta-basta nawawala. Ang pag-asa ay palaging nariyan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Bawat umaga sa probinsya ay tila may sarili ring kwento. Ang mga ibong nag-aawitan, ang mga hangin na marahang humahaplos sa aming mga pisngi, at ang mga tao na abala sa kani-kanilang gawain, lahat ng ito ay tila musika sa aking pandinig. Ngunit sa araw na ito, iba ang aking nararamdaman. May kung anong kaba sa aking dibdib habang binabagtas ko ang makipot na daan patungo sa bahay ni Aling Marta upang magsimula ng panibagong araw ng pagtulong. Nang makarating ako sa bahay, sinalubong ako ng mainit na ngiti ni Aling Marta. "Maaga ka yata ngayon, Hijo," wika niya. Ngumiti ako bilang tugon at sinimulan na ang trabaho. Habang abala ako sa pag-aayos ng kusina, inisip ko ang nangyari kagabi. Siya, ang estranghera na biglang pumasok sa buhay ko. Sa mga nakaraang araw, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay naging malapit kami sa isa't isa. Ang bawat pag-uusap namin ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang bumubuo sa isang mas malaking larawan. Ngunit sa kabila ng aming pagiging malapit, alam kong may mga bagay pa rin siyang itinatago. "Hoy, nakikinig ka ba?" Biglang bati ng boses sa likuran ko na nagpatigil sa aking pag-iisip. Si Clara, ang estranghera, ay nakatayo sa pintuan ng kusina. May dalang basket ng mga sariwang prutas. "Nagdadala ako ng prutas para kay Aling Marta," sabi niya. Kahapon gusto daw niya ng mangga. Ngumiti ako at inalalayan siyang pumasok. "Salamat sa pagdala, Clara. Siguradong magugustuhan ito ni Aling Marta." Habang nag-aayos kami ng mga prutas, napansin kong tila may nais siyang sabihin, ngunit nag-aatubili siya. "May problema ba?" tanong ko, puno ng pag-aalala. Umiling siya ngunit may bakas ng alinlangan sa kanyang mga mata. "Wala naman, medyo pagod lang siguro," sagot niya, ngunit alam kong may mas malalim pang dahilan. Alam kong may itinatago siya, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap na iyon. Nagpatuloy ang araw sa mga karaniwang gawain, ngunit ang isip ko'y puno ng mga tanong. Bakit siya nandito sa probinsya? Ano ang kanyang tunay na dahilan sa pagpunta rito? At bakit, sa kabila ng aming pagiging malapit, ay tila may pader pa ring namamagitan sa amin? Kinagabihan, nagkayayaan kami ni Clara na maglakad-lakad sa plaza. Puno ito ng mga parol at ilaw na nagbigay liwanag at saya sa paligid. Habang naglalakad kami, hindi ko napigilang magtanong, "Clara, anong plano mo pagkatapos ng Pasko? Babalik ka na ba sa Maynila?" Nag-aalangang nangumiti siya. "Hindi ko pa alam," mahinahon niyang sagot. "Maraming bagay ang hindi ko pa nasisigurado." Nararamdaman kong ito na ang pagkakataon upang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga lihim. "Clara, alam kong may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. Baka naman pwede mong ikwento sa akin. Gusto kong malaman ang totoo." Huminga siya ng malalim at saglit na natahimik. "May dahilan kung bakit ako nandito," simula niya. "May mga bagay akong kailangang ayusin sa sarili ko. Hindi ko inaasahang magiging malapit tayo, pero sa totoo lang, malaki ang naitulong mo para makita ko ang mga bagay na mahalaga." Bumitaw siya ng isang buntong hininga. "May malaking desisyon akong kailangang gawin pagbalik ko sa Maynila," pagpapatuloy niya. "At hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa ating pagkakaibigan." Bago pa man ako makapagsalita, biglang may malakas na putok mula sa kalayuan. Napatingin kami sa langit at nakita ang makukulay na paputok na naglalaro sa kalangitan. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang totoong Clara, isang babaeng puno ng pag-aalinlangan ngunit may tapang na harapin ang kanyang mga kinatatakutan.
Habang patuloy ang paputok, tila may nagbago sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi, ngunit alam kong ito ay may malalim na kahulugan. At sa gitna ng kasayahan, may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Ano ang desisyon na iyon? At paano ito makakaapekto sa amin? Ang gabi ay pinuno ng liwanag at kulay, ngunit sa aking puso may nananatiling anino ng hindi kasiguraduhan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng Pasko? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin habang unti-unting naglalaho ang mga paputok sa kalangitan. Nang lumisan na ang mga huling sinag ng araw, nagmistulang bulaklak ang mga parol na nagningning sa paligid ng plaza. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang init ng paligid, hindi lamang dahil sa mga ilaw, kundi dahil sa mga tao na nagtipon-tipon para ipagdiwang ang Pasko. Lahat ay masaya, lahat ay nagkakasama-sama, at sa gitna ng mga ito ay naroon kami ni Clara, dalawang estranghero na tila naging malapit dahil sa mga pangyayari sa probinsya. Ang ganda ng mga parol, hindi ba? Tanong ni Clara habang nakatingala sa mga kumukuti-kutitap na ilaw. Oo, parang mga bituin sa lupa, sagot ko. Ang kanyang nangiti ay tila nagbigay liwanag sa aking puso, mas maliwanag pa kaysa sa mga ilaw sa paligid. Matapos ang ilang minuto ng paglalakad, napagpasiyahan naming umupo sa isang maliit na bangko sa gilid ng plaza. Sa likuran namin, naririnig ang tunog ng mga batang naglalaro, ang halakhak ng mga pamilya, at ang musika ng banda na nagtatanghal. Sa kabila ng ingay, may isang tahimik na koneksyon sa pagitan namin ni Clara na tila walang ibang makakapag-ugnay kundi ang Pasko. Alam mo ba, noong una kitang makita, hindi ko talaga naisip na magiging malapit tayo ng ganito. Sabi ko habang tinitingnan ng kanyang mga mata. Naramdaman ko rin iyon, pero sa bawat araw na lumilipas, parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa atin na maging magkaibigan, sagot ni Clara. At hindi ko akalaing magiging espesyal ang Paskong ito para sa akin. Nagpatuloy kami sa kwentuhan tungkol sa aming mga pangarap, sa mga plano namin sa hinaharap at sa mga alaala ng aming mga pamilya. Habang nagkukwento si Clara tungkol sa kanyang mga karanasan sa Maynila, naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang ang bawat kwento niya ay nagbibigay kulay sa aking mundo na tila ba matagal nang nanatiling itim at puti. May tanong ako, Clara, sabi ko, matapos ang isang sandaling katahimikan. Sa tingin mo ba, may puwang sa puso mo para sa isang taong hindi mo inaasahan na makikilala? Napatingin siya sa akin, tila nag-iisip ng malalim. Minsan, hindi natin alam kung ano ang kaya nating ipagkaloob hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Pero sa ngayon, kung ano man ang meron tayo, masaya ako at hindi ko ito ipagpapalit. At sa kanyang sagot, naramdaman ko ang kislap ng pag-asa. Pero bago pa man ako makapagsalita muli, biglang bumuhos ang ulan. Malalaking patak na nagbigay ng sigla sa bawat sulok ng probinsya. Ang mga tao ay nagsilimutang sumilong, habang kami ni Clara ay nagtatawanan, tila nabasa ng ulan ngunit puno ng saya. Halika, doon tayo sa ilalim ng tindahan, sigaw ni Clara habang hinila ako patungo sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng bibingka at puto bumbong. Sa ilalim ng bubong nito, naramdaman namin ang init na nagmumula sa mga bagong lutong kakanin. Parang pelikula, hindi ba? Sabi ko habang umuusok pa ang bibingka sa aming mga kamay. Oo, parang isang eksena sa pelikula na may magandang ending. Sagot niya, sabay kagat sa kanyang bibingka. Ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya. At sa sandaling iyon, naisip ko kung paano kaya kung ang kwento namin ay magkaroon nga ng magandang ending. Ngunit sa likod ng aming saya, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa mga bagay na hindi pa namin napag-uusapan. Ano ba talaga ang kahulugan ng aming pagkakaibigan? At ano ang mangyayari matapos ang Pasko? Nang bumalik kami sa plaza, ang ulan ay unti-unting humupa. Ang mga ilaw ay muling nagningning
at ang musika ay nagpatuloy. Ngunit may isang bagay na nagbago, ang aking puso. Sa gitna ng kasiyahan, narinig ko ang isang malakas na boses mula sa mikropono. At ngayon, para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi, ang sorpresa ng Pasko. Lahat ay napatingin sa entablado at sa aking gulat, nakita ko si Clara na lumapit sa tabi ko, may hawak na isang maliit na kahon. Sorpresa? Tanong ko habang pinipigilan ng kaba sa aking dibdib. Para sa iyo, sagot niya, sabay abot ng kahon. Bago mo buksan, gusto kong malaman mo na espesyal ka sa akin. At nang buksan ko ang kahon, hindi ko akalaing ang laman nito ay magbabago sa lahat. Isang simpleng kuwintas na may hugis pusong pendant. Ngunit sa likod nito, may nakaukit na pangalan. Hindi lamang ang akin, kundi pati ang kanya. Clara, ano to? Tanong ko na puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ang gumulat sa amin. Isang paputok na nagbigay ng liwanag sa langit. Sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na bituin, naiwan akong nag-iisip kung ang paputok ba ay isang simula ng bagong kabanata o isang hudyat ng pagtatapos ng aming kwento. Ang sikat ng araw na sumasalamin sa bintana ng maliit na kubo ay tila mas maliwanag ngayong umaga. Dumiretso ako sa kusina upang maghanda ng agahan. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga palamuting pamasko na nailagay na sa paligid, mga parol na kumukutitap, mga palamuting hugis kampana at bituin, at ang maliit na belen na nasa gitna ng mesa. Dahil sa mga ito, tila nagiging mas maginhawa at masaya ang simoy ng hangin. Habang nagpiprito ako ng itlog, narinig ko ang pagkaluskos ng mga yapak sa sahig. Lumingon ako at nakita ko si Mia, ang babaeng estranghero na naging malapit sa akin sa paglipas ng mga araw. Nakangiti siya habang papalapit sa akin, dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Good morning, bati niya, sabay abot sa akin ng 1 tasa. Good morning, Mia, sagot ko, hindi maiwasang mapangiti rin. Sa loob ng ilang linggo, naging parte na siya ng pang-araw-araw kong buhay dito sa probinsya. Sa kabila ng pagiging estranghero sa simula, unti-unti niyang nakuha ang loob ko. Hindi ko inakalang ang simpleng pagbisita niya sa lugar na ito ay magdudulot ng kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Nagsimula kaming kumain habang nagkukwentuhan. Ang mga tawanan at kwentuhan namin ay tila musika sa aking pandinig. Ang mga simpleng sandaling ito ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na matagal ko nang hindi nararanasan. Mia, may plano ka bang bumalik sa Maynila pagkatapos ng Pasko? Tanong ko. Alam kong may dahilan siya kung bakit siya nandito, ngunit hindi pa niya ito nababanggit. Isang saglit siyang natahimik na tila nag-iisip ng tamang sagot. Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Para bang ayaw ko pang umalis dito, sagot niya. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ang sagot niyang iyon ay nagdulot ng kakaibang saya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may pag-asa akong naramdaman. Pagkatapos ng agahan, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Ang malamig na simoy ng hangin, ang mga puno at halaman na nababalutan ng hamog, at ang mga ngiti ng mga tao sa baryo ay tila nagbibigay ng kakaibang saya sa akin. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko ay mas lalo kaming nagiging malapit ni Mia. Habang naglalakad, napadaan kami sa isang tindahan ng sapatos. Napansin kong tila naiintriga si Mia sa isang paris ng sapatos na nakadisplay sa harap. Gusto mo ba yan? Tanong ko, sabay turo sa sapatos. Napansin ko lang, maganda kasi, sagot niya, ngunit may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Naramdaman kong may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Parang may bumabagabag sa kanya na hindi niya maamin. Ngunit hindi ko na siya pinilit na magkwento. Sa halip, nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagbalik namin sa kubo, nagpasya akong maghanda ng espesyal na hapunan. Naisip kong masaya ring ipagdiwang ang nalalapit na Pasko sa aming simpleng paraan. Habang abala ako sa paghahanda, napansin kong tila tahimik si Mia. Nasa likod siya, nakaupo sa veranda,
nakatingin sa malayo. Mia, okay ka lang ba? Tanong ko. Sa pag-aalalang, baka may hindi magandang nangyayari sa kanya. Oo, okay lang ako. Naisip ko lang ang mga bagay-bagay. Sagot niya, ngunit hindi siya tumingin sa akin. Ang sagot niya ay lalo pang nagpatindi ng aking pag-aalala. Alam kong may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ko alam kung paano siya kakausapin tungkol dito. Matapos ang hapunan, lumapit siya sa akin at nagpasalamat. Salamat sa hapunan, masarap, sabi niya, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Habang nagliligpit ako ng mga pinggan, naramdaman kong tumigil ang oras. Nais kong malaman ang bumabagabag sa kanya, ngunit takot akong baka masaktan siya o mag-iba ang lahat. Kaya't nagpasiya akong maghintay, bumuo ng plano kung paano siya kakausapin. Ngunit bago pa man ako makaisip ng paraan, lumapit siya sa akin at nagtanong, "Pwede ba kitang makausap?" Tumango ako, inihanda ang sarili sa kung anumang sasabihin niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at takot, tila may isang mabigat na lihim na nais niyang ibahagi. Mia, ano ba ang bumabagabag sa'yo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagbigay ng sagot. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo, ang dahilan kung bakit ako nandito. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat kami pareho at agad akong tumayo upang buksan ito. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang hindi inaasahang bisita, isang lalaking may pamilyar na mukha na tila nagdala ng isang misteryo at kasagutan sa mga katanungan ko tungkol kay Mia. Sa kanyang kamay, hawak ang isang envelope na may pangalan ni Mia. At doon sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, naramdaman ko ang tensyon, ang pagsabog ng isang twist na hindi ko inaasahan. Sa malamig na simoy ng hangin, nararamdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa puso ko. Hindi ko akalaing ang isang simpleng pagpunta ko sa probinsya para sa Pasko ay magiging ganito ka-espesyal. Sa simula, ang intensyon ko lang ay makalayo sa ingay ng syudad, makahanap ng katahimikan, at makapagmuni-muni. Pero heto ako ngayon, naglalakad sa tabi ni Mia, ang babaeng estranghero na hindi ko inaasahang magiging malapit sa akin. Si Mia, na nakilala ko sa simpleng paghingi ng direksyon habang namamasyal sa maliit na baryong ito, ay nagdala ng hindi inaasahang saya sa aking bakasyon. Hindi lang siya nagbigay ng tamang direksyon, kundi siya rin ang naging gabay ko sa pag-explore ng mga tradisyon at kultura ng kanilang lugar. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, tila unti-unti naming binubuo ang isang kwento na kapwa hindi namin inaasahan. Ewan ko ba, pero parang ang bilis ng mga pangyayari, sabi ko habang naglalakad kami sa gitna ng palengke. Ang mga ilaw ng mga parol na nakabitin sa mga tindahan ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Parang kahapon lang, hindi pa kita kilala. Ngayon, para tayong matagal nang magkaibigan. Ngumiti si Mia, ang kanyang mata ay nagliliwanag sa tuwa. Siguro nga, minsan hindi natin kailangang magtagal para makaramdam ng koneksyon sa isang tao. Minsan sapat na yung tamang pagkakataon. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga simpleng bagay na bumubuo sa kasayahan dito. Ang mga bata na naglalaro ng tradisyonal na laro sa kalsada. Ang mga matatanda na abala sa paghahanda ng Noche Buena. At ang mga mag-asawa na naglalakad sa tabi namin, nag-uusap at nagtatawanan. Lahat ng ito ay nagdulot ng init sa puso ko. Isang init na tila pumapawi sa lamig ng hangin. Sa gitna ng aming pag-uusap, tumigil si Mia at tinuro ang isang maliit na tindahan ng mga souvenir. Gusto mo bang mag-stop over dito? Marami silang magagandang gawa na pwedeng pangregalo. Pumasok kami sa loob at agad kong napansin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may ukit ng isang pusong puno ng mga bulaklak. Maganda ito, sabi ko
habang pinagmamasdan ang detalye ng pagkakagawa. Parang simbolo ng mga pusong nagkakaisa. Napangiti si Mia. Sakto yan sa tema ng Pasko, di ba? Pagkakaisa. Habang nagbabayad ako, napansin kong may isang matandang babae na nakatingin sa amin mula sa kanto ng tindahan. May kakaiba sa kanyang titig. Tila ba may alam siya na hindi namin alam. Hindi ko na ito binigyan ng pansin, pero hindi ko maiwasang magtaka. Lumabas kami ng tindahan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa likod ng isip ko, bumalik ang imahe ng matandang babae. Ano kaya ang kwento niya? Bakit ganoon ang kanyang tingin sa amin? Nang makarating kami sa plaza, napansin kong maraming tao ang nagtipon-tipon sa gitna. Nagaganap pala ang isang munting programa kung saan ang mga bata ay nagpe-perform ng mga awitin pamasko. Ang mga boses nila ay tila musika sa aking pandinig, nagpaparamdam ng diwa ng Pasko kahit saan ka lumingon. Habang abala kami sa panunood, hindi ko napansin na unti-unti na palang lumalapit sa amin ang matandang babae mula sa tindahan. Nang nasa tabi na namin siya, ngumiti siya at nagsimulang magsalita. Alam niyo, may isang alamat dito sa baryo namin. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Sinasabi na tuwing Pasko, may dalawang pusong nagkakatagpo at nagiging malapit, pero kailangan nilang magdesisyon bago maghahating gabi. Kung hindi, mawawala ang koneksyon nila. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong naguguluhan sa sinabi ng matanda. Anong ibig niyo sabihin? Tanong ni Mia. Ngumiti ang matanda bago muling nagsalita. May mga pusong nakatadhana, pero may mga pusong kailangang magdesisyon. Bago maghating gabi, kailangan niyo ng sagot. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Iniwan kami sa gitna ng plaza, naguguluhan at nag-iisip. Ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Bakit kailangan namin magdesisyon? At ano ang mangyayari kung hindi kami magdesisyon bago maghating gabi? Habang nagpatuloy ang pag-perform ng mga bata, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Tila ba may nagbabadyang pagbabago sa pagitan namin ni Mia, isang pagbabago na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Kailangan kong malaman ng sagot, pero paano? Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang Pasko sa probinsya ay hindi lang tungkol sa mga tradisyon at kasayahan, kundi tungkol din sa pag-unawa sa mga pusong nagkakatagpo sa tamang pagkakataon. Pero paano kung ang tamang pagkakataon ay may limitasyon? Anong desisyon ang kailangan naming gawin bago maghating gabi? Ang tanong na ito ay bumabalot sa akin habang ang gabi ay unti-unting lumalalim. Iniwan akong nagtataka, naghahanap ng kasagutan.